Former Vice Mayor of Makati, Mr. Bobby Brillante. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga naman, Aljo, at magandang umaga po sa inyong mga taga-panood at listeners. Okay, pag-usapan natin federalism. Yan po'y sinusulong ng mahal na Pangulong Rodrigo Duterte upang bigyan ng pagkakataon ang mga local government units na dumiskarte ng kanilang pamumuno upang umunlad lalo ang ating pong bayang Pilipinas, even distribution of wealth. Paano po ito, ano pong pakinabang meron ng mga Pilipino kapag naipatupad ang federalism, sir? Unang-una, ito yung ipinangako ni Pangulong Duterte noong kampanya pa lamang na bibigyan ng kapangyarihan yung mga local government unit magmula sa rehiyon, sa probinsya, syudad at mga kanayunan. Opo. Ang konsepto ng federalism ay ito yung magbubuwag ng masyadong concentration ng power sa Metro Manila. Opo. Yung tinatawag ng mga taga-probinsya na Imperial Manila. So, yung central government ay magkakaroon ng sharing of powers with the local governments. Oho. Hindi na ngayon magiging sentro yung Malacanang, for example, kundi magiging distributed yung power. This is a power sharing with the local government units from the federal, which is the national, and then a regional, provincial, and the local government units. Opo. Pero sinasabi nila prone to abuse. Baka lang abusuhin ng ilan, ng mga mayors at ilang pang mga local government, mga halal na mga opisyal sa local government since ang estado na kapag naipatupad po ang, am I right, Mr. Brillante? Sir, pag naipatupad ang federalism, ay magiging makapangyarihan ng mga estado na yan to make decisions with little inference or pakikialam ng national agency, national government po ng Malacanang. Kaya nga yung isinusulong natin na pagbabago ng saligang batas ay binibigyan natin ng mga safeguards yan. Opo. Of course, kahit na anong safeguards ang ilagay natin dyan, Opo. nasa taong bayan pa rin yung kanilang pagbabantay at pagmamasid sa pang-aabuso ng mga nasa poder. Opo. So, ito ay magbibigay ng mas kapangyarihan sa taong bayan sapagkat ang federal government ay mabubuo yan ng national government. Pagkatapos yung ating mga 15 hanggang 17 mga rehiyon ay magiging estado. At bawat estado ay magkakaroon ng kanya-kanyang kapangyarihan. Opo. At ang pinaka-importante kasi dito, Aljo, ay yung pag na-decentralize yung power ng unitary government sa kasalukuyan, ay yung mga kanya-kanyang estado, for example, yung state of Bicolandia, state of Samar Leyte or Ilocania, magkakaroon sila ng self-determination in terms of fiscal management. Yung kanilang budgeting, for example, yung kanilang financial planning, ay magkakaroon sila ng sarili nila na hindi na sila mag-iintay pa sa central government tulad ngayon. Sapagkat yung mga koleksyon na dapat mapunta sa local government Opo. ay mananatili sa kanila. Hindi na kailangang i-remit pa sa national government. Okay. Kundi yung sila na ngayon ang magre-remit sa national government nung share ng national. Makikita natin nung mga nakarang administrasyon, maski hanggang ngayon, yung mga mayors, governors, nakapila sa Malacanang, nakapila sa DBM, para kunin lamang yung share ng kanilang local government para maipatupad yung kanilang mga proyekto. At naaantala, alam mo, sa isa, dalawa hanggang 3 buwan na maantala ang proyekto mo, apektado yung economic activity ng local government. Because alam naman natin, it is the government spending that triggers the economic activity of every local community. So, ito, magkakaroon na ng immediate implementation ng kanilang mga proyekto. And that would generate economic activity, setting up of small enterprises, at sana masamahan na rin ng mga pag-put up ng mga kooperatiba
na ayon sa ipinangako ni Pangulong Duterte noong kampanya, yung pagkakaroon natin ng mga micro-enterprises. At kung may kanya-kanyang autonomy ang bawat local government, ay madali nilang maisusulong sapagkat hindi nila kailangan ng kumuha pa ng clearance o approval sa national government. Okay. Sinabi niyo po, autonomiya. May kanya-kanyang mga problema, unique problems ang bawat na rehiyon ng buong Pilipinas, no? Consider the fact na meron din tayong mga kapatid na mga Muslim. Yes. Mga Kristiyano, yung geographic, ang kultura, social and economic context, para bigyan ng solusyon ang ating pong napakadaming isla, 7,100 plus islands. Opo. Okay, so ibig bang sabihin yan, kung halimbawa gusto ng taga Davao, halimbawa lang po yan, ituloy natin ang same-sex marriage, pwede? Na hindi po maipatupad sa buong bansa? Magkaroon tayo ng sariling batas doon, parang ganyan? Pwede. Tama yun, no? Kasi doon sa ating sinusulong na konstitusyon ay mula doon sa federal government na national ay magkakaroon, siyempre meron tayong saligang batas o konstitusyon para sa national or federal government. At bawat estado ay magkakaroon din sila ng sariling konstitusyon. Okay. Kung halimbawa, yung isang rehiyon o estado, yun ang desisyon ng nakararami, wala tayong magagawa. No? For example, isang magandang example kasi dito ni United States of America. No? Federal system yan. May mga estado na pinapayagan yung same-sex marriage. May mga estado naman na kontrolado ng mga konserbatibo. Ayaw nila. So, ipinauubaya ng federal government yan doon sa desisyon ng mga namamayan. Halimbawa, mamamayan. For example, pinayagan itong administrasyon ngayon. Sa mga sumunod na administrasyon, nag-iba yung pananaw ng kaisipan na abuso. Pwede naman silang gumawa ng batas para bawiin o baguhin yung ganong mga batas na sa pananaw nila ay hindi na angkop sa kanilang panahon. Pwede rin sabihin natin na mas tumaas pa ang koleksyon ng buwis ng mga local government units dahil ngayon kumukolekta lang ang mga local government units, halimbawa po ng lungsod ng Makati sa mga real estate tax, business permits. Ngayon, pwede nang i-retain ng halimbawa ng Makati City, kung saan sasakop ang Makati o ang Davao o ang Cebu, na mag-retain ng mas malaking pondo. Hindi po ba? Paano sistema po niyan? Anong hatian po niyan? Pero may hatian pa rin. Konti lang. Doon sa proposal namin ay 70-30. 70-30 ang LGU. Ang 70 yung local government. O yung lokal na estado. At yung 30% ay mapupunta sa... Ano ba existing, sir, ngayon? Sa IRA? 40% yata eh. Ang LGU? Oo. Yan yung IRA na ibinabalik ng national government sa local. So 60-40. Kung magiging 70, i-retain na nila kaagad at maaari na nilang gamitin sa mga proyekto. Kaagad-agad, no? Na hindi na sila maghihintay ng bas-bas pa galing sa Malacanang. Paano yung mga proyekto? Halimbawa, siyempre ang pondo, delegate na pwede naman i-delegate yan sa local government, sir, no? Ang tax at saka yung mga projects. So hindi na makikialam ang Kongreso niyan sa mga pag-implement ng mga proyekto. Halimbawa, mga national highways, siyempre national government yan. Hindi na kasi kanya-kanyang estado na. By the way, nabanggit mo yung Congress. Sa ilalim na isinusulong nating sistema. Doon sa federal government, merong legislative na nagko-cover ng national. Doon naman sa mga state o regional government, meron din silang kanya-kanyang legislative branch. Okay. So, sila na yung gagawa ng mga batas. Ano yung local o national pa rin? Local na. For example, state of Bicolandia, meron silang federal government. Sa US kasi, ang head ng government ng isang state is governor. Pero meron silang state assembly. Okay. Iba nga dyan, merong state senate, meron silang state house of representatives. So, dinoduplicate lang nila yung national. So, dito naman sa atin, bawat estado ay meron kanya-kanyang legislative branch. May sari-sariling senador, kumbaga. Yes, oo. Na sila yung... Well, hindi na siguro senador kasi kung magiging parliamentary, magiging unicameral legislative so representative body. na lang.
elected by the districts. Constituents ng So district. sila yung gagawa ng batas, Batas, na sa okay. pananaw nila ay nakabubuti o makabubuti sa kanilang estado. Mhm. Yun namang national legislative body na magiging parliament, Oh. ay yun naman yung paggawa ng batas sa buong Bansa. na sumasakop sa buong bansa. Of course, sa paggawa ng batas ng local legislative body, it should always be consistent with the national laws. Dapat hindi siya repugnant, no? Iba, ibig Yeah, sabihin oo. lang. Kagaya ngayon, for example, yung ating saligang batas, yan ang pinaka-skeletal frame ng lahat ng batas. Kumbaga sa ano, yan ang mother unit. Congress, the Senate, or the House of Representatives cannot legislate anything that is not consistent with the Constitution. Ganon din naman yung magiging bagong legislative bodies natin sa bawat estado. Kailangan yung gagawin nilang batas ay hindi salungat doon sa Okay. ginawang batas ng federal legislative body. Okay, kung halimbawa nagkaroon ng ating saligang batas, yung national mga legislators, national legislative, bawal ang same-sex marriage, hindi pa rin pwedeng gumawa sa Kung yan ay federal state. nakalagay sa konstitusyon, Hindi ng talaga. hindi sila pwedeng sumalungat doon. Mhm. Pero palagay ko naman hindi dapat ilagay yan sa konstitusyon sapagkat masyado mo nang sasaklawan yung kalayaan ng bawat estado. Ang konstitusyon naman ay nagbibigay lamang yan ng guideline, kaya ang tinatawag natin yan skeletal frame. Kasi yun lamang yung yung skeleton niya o kumbaga sa building structural yon. Structural. Yung paglalagay ng mga laman noon nandoon na sa Kongreso national o magiging parliament natin o kaya yung mga parliament ng bawat estado. Sila na yung magbibigay ng flesh to the skeleton that the national constitution is providing. Malaking tulong daw ang federalism upang matuldukan na ang kaguluhan sa Mindanao. Paano po? Kasi matagal lang hinihingi ng Mindanao, lalo na yung Muslim area, na magkaroon sila ng self-determination. Kasi medyo unique yung kanilang kultura, unique yung kanilang mga paniniwala sa buhay, at sa pananaw nila, meron silang dapat na angkop na pamumuno at sistema na para sa kanila. But for as long as yung autonomy ay hindi naman sumasalungat doon sa ating saligang batas at sa mga batas na national, yan ay pinapayagan ng federal. That is why you have the autonomy to put up a political structure, even your legislative assembly, na angkop doon sa kanilang mga pangangailangan at pananaw. At ang importante kasi sa Mindanao, yung mabigyan sila ng sarili nilang role doon sa kanilang gobyerno, na hindi na sila palaging hingi ng tulong o approval galing dito sa Metro Manila, kung tawagin nila Imperial Manila. So, we will afford that. Kaya nga sinabi ni Presidente na federalism is the only solution to all this factionalism, para hindi na magkaiwahiwalay. Maaari kayong gumawa ng programa ninyo, pero tandaan ninyo, tayo ay isang bayan, isang bansa, at isang lahi. Manatili tayong nag-iisa bilang isang nasyon. Magandang may dudulot din yan na itong to decongest Metro Manila. Oo. Kasi, disperse natin ng Metro Manila. Masikip na talaga. Kasi yun doon sa economic aspect ng federalism, pag nagkaroon ka ng mga economic activity sa bawat rehiyon at lokal, mananatili na yung mga tao doon na kasi kaya lang naman nagsisipunta dito sa Metro Manila, walang hanap buhay, walang manegosyo. But if you bring business, if you bring projects that will create jobs into the local areas, wala sila halos motivation para makipagsiksikan dito sa Metro Manila. Ang hirap yatang mamuhay dito, di ba? Opo. Okay, anyway, thank you so much po, Mr. Bobby Brillante, ang dating Vice Mayor ng Makati. Thank you so much and good morning again.